handa na ba ang pang Noche Buena mamaya? Hetaan sa akin. Busog match tayo for sure. Basta't putok-batok, patok! Talagang yung crispy pata, favorite ko talaga siya lalo na kapag salo-salo. Yan yung last supper, yung sizzling bulalo steak with beef tendon. May bone marrow na, tapos only rice. Mga paandar na lamang dagat, sa tiyan sila'y #1. Ang calamares namin, nabibili namin ng 130 per kilo. Nabibinta ng 300 pesos kada kilo. Kinikita namin around 50 to 70,000 a week po. Ang negosyo na pang salo-salo, sa kita'y siguradong panalo. Right now, we're averaging between 650 to 1 million a month. Lahat na yan sa Pera Paraan. Babala, ang istoryang ito ay nakaka-high blood at nakakagutom. Hep, hep! Busy na ba kayo maghanda para sa Noche Buena mamaya? Sorry na agad dahil lalo ko pa kayong tatakamin dahil ang ating tampok, mga patok na putok-batok. Sama-sama tayong matakam at ma-high blood sa sarap. Nasa harapan ko ngayon ng Belechon. At alam niyo naman, dito wala silang ginawa. Bago patikman, pahirapan ka muna. Ganun baga, di ba? So meron na naman tayong challenge dito sa Belechon na ito. Okay, mga mamshi at mga papshi, kita nyo na sa harapan ko ang pork belly. Ang pinaka-challenge talaga dito, talian natin itong belechon. Pero si Gerhard, magbibigay lang siya sa akin ng instructions kung paano natin itatali itong belechon na ito. Tapos, ito lang ang aking gagamitin. So, ready na kayo mga mamshi papshi? Ako ready na. Ikaw, Gerhard. Ready na po. Ready ka na masayang to? Ay, ready na po kami. Bago ang talian, syempre, lagyan muna ng mga pampalasa. Tamang may lasa lang. Yan, opo. Mahirap naman pagka maalat yan, baka ang inyong kidney. Ay, aray! Yan. Yan. Ayan lang mas lumaki natin gano'n. Tumigil, tikit. Ay, ayan, para lang tayo naglalaba. Palo-palo. Kung meron po itong mga hiwa na pwede nyo pong maipasok para po okay. talagang malasa ang lechon. Oh, ito na po yung tinatawag na bentosa. Ayan. Naku, mahirap palang magtali nito. Kailangan sukatin natin. Nako, tita. Hindi po, yung... Ay, di ba? Dito po sa dulo niyan, doon po tayo magsisimula. Ah, sa dulo? Okay. Marunong pa. Akala ko magluluksong lubid eh. Ma-perfect ko kaya ang challenge para makatikim ng premyong belechon? Naku, double dead na yung baboy. Abangan mamaya mga mamshi. Nako, tita. Wag mo hilahin. Susunod sa Pera Paraan. Alamin ang kainang expert sa mga putok-batok dishes. Abangan mamaya. Hanap niyo ba ang pagkain kumpleto? I bring you the Bilao Meals. Only steak for 399 pesos? Hindi ito prank, mamshis. Kapag panahon ng Kapaskuhan, ang diet next year na yan. Kaya naman mula sa Lechon Belly, punta naman tayo sa pata ng baboy. Shout out sa mga maruport dyan. Kagaya na magkasintahang sina Ashley at William. Dahil daw sa hilig nilang kumain kaya nabuo ang konsepto ng crispy pata business nila. Talagang yung crispy pata, favorite ko talaga siya lalo na kapag salo-salo, may inuman. Pero bukod sa crispy pata, meron pa silang paandar. Kapag nakatanggap ka nga ro nito, sasakit ang batok mo sa kilig. Ang chicharon bulaklak bouquet. Hindi lang yan pang Noche Buena. Pwede rin pang Valentine's Day. Ito na po ang aming chicharon bulaklak bouquet. Ma'am Shi Susan, para sa inyo po ito. Wow! Bako naman, napaka-unique na bouquet naman ito. Parang pang isang taong ulam to ha? In fairness, hindi siya mukhang chicharong bulaklak, mukha siya lollipop. Ay! Bango! Grabe naman. Ito ang bouquet na pag natanggap mo, magugutom ka. And for the holiday season, syempre, meron ulit silang paandar. Ang mga putok-batok na party trays at gift packs na perfect pagsaluhan ng family ngayong Noche Buena. Umay na
ba kayo? Wait, there's more! Sa kainang ito sa Marikina, sa pangalan pa lang, mapapahawak na raw kayo sa inyong mga pulso. Pinangalan ko lang talaga dun sa pagkain yung mga sakit. Tapos yung konektado pa rin dun sa sakit tsaka dun sa pagkain. Kumbaga, binigyan ko ng twist. Yan yung Last Supper, yung sizzling bulalo steak with beef tendon melted. So, may bone marrow na, tapos only rice pa. Yung Final Destination, yung bulalo. Yan, yung mild stroke, pares with bone marrow. Yung asymptomatic, yung sinigang na baka with tendon. Yan, yan yung mabibili sa amin. Ang mga pang-ER na pangalan ng pagkain sa restaurant ni Alvin, hindi naman daw para pantakot. Gusto lang daw nilang mahuli ang kiliti ng mga customer. At isa nga sa o-order daw ng pangmalakasan, itong tikimer nating si Bella. O mga mamshi, paalala ko lang, hindi dahil porket ganito ang serving, kailangan na nating ubusin. Dapat hinay-hinay lang. At kung worried kayo, handa tayo dyan. Kayo matakot. Pangalan lang yan. Kumbaga, konsepto lang yan. Lagi lang tandaan. Walang pilitan. Pagkatapos ng matinding crispy pata, bagnet naman ang ating ibibida. Pero ang bagnet na ito, hindi raw baboy, kundi manok. So nag-isip kami ng ano ba yung negosyo na patok siya sa mga Pilipino. Tayong mga Filipinos kasi napakahilig natin sa anything crunchy. When we hear the word bagnet, ano siya, malutong. Kasi it's a Ilocano, para siyang lechon kawali. Hanggang na-perfect na namin yung marination namin. Chicken bagnet, mega nerd! Masarap siya, malutong siya, tapos juicy. Saka tama ang timpla. Hindi pa tayo nakaka-move on sa chicken bagnet. May isa pang luto sa manok na kakaiba rin. Ang mukhang ordinaryong fried chicken na ito, kung hihiwain at bubusisiin ang loob, bubungad ang palamang pasabog. Hindi ito relleno mga mamshi. Ito ang chicken stuffed sisig. Pandemic kasi, labanan ng isip tsaka ng pagtsatsaga sa pagbebenta. Nagkakatalo talaga dun sa mismong lasa ng sisig. Kaya naman ang simpleng sisig ni level up. Dahil kakaiba, mas pumatok raw ito sa panlasa ng masa. Dine. Hep, curious na ba kayo kung natapos ko ang challenge kanina? Para palang construction to ha. Iba-iba po. Iba-iba, multi-direction pala ito. Alam mo kung saan dadampot ito, maghihi-adobo to. Sige ka. Wow, Mami, so ang ganda for a first time. Oo nga, kita mo naman, hindi balanse. Ano ako, pasado? Pasado po, pasado, 100%. Basic. At dahil nanalo ako sa challenge, ilabas ulit ang lechon. Ay, sarap ng balat. Yung lasa niya, nakadistribute evenly doon sa laman. Yes po. Bawat ano nung hibla ng laman, nalalasahan mo talaga. Sarap. Ilang oras na lang, Noche Buena na. Pero bago ang sobrang masarap na kainan, munting paalala mula sa inyong mamshi, hindi naman masama ang mga pagkaing matataba. Basta't alam natin kung hanggang saan lang ang tama. Susunod sa Pera Paraan. Pinipilahang kalamares. Ano kaya ang sikreto? Fresh, fried, boiled, buttered, o kahit anong luto pa yan. Good food is good mood. Kapag blockbuster ang pila sa isang kainan, pihado raw, masarap. Dito sa isang maliit na kainan sa Santa Mesa, Manila, ang matyaga nilang hinihintay ang walang kapares na calamares. Bakit po kayo pumipila? Kasi masarap. Curious na rin ba kayo mga mamshi? Bikini men! Recipe reveal naman dyan! Una ay handa ang pusit. Hiwain ng medyo makakapal dahil lumiliit ito kapag piniprito. Ang calamares namin, nabibili namin ng 130 per kilo. Nabibinta ng 300 pesos kada kilo.
Pagkatapos, timplahan na ng mga pampalasa, betchin, paminta at asin. Kapag na-marinate na ng husto, pagulungin na sa harina. At saka ilagay sa mainit na mantika. Kapag linagay mo yung pusit, talagang kumukulo siya. Bumubulwak talaga siya pagpapakulo. Yan ang magandang luto. Matapos ang halos 3 minuto, hanguin na ang calamares. Yung latak niyan, tatanggalin mo. Kasi yung harina, pagka matagal na hindi natatanggal yung harina, sa ilalim ng kawali, nasusunog siya. Pag nasunog, umiitim ang mantika, pumapait ngayon yung piniprito natin na calamares. Eto na! Calamares mga mare at pare! Pero wait, ang tanong ng masa, worth it bang pilahan? Sarap. Yung breading, hindi siya ganun kakapal. Saka gusto ko talaga. Game changer sa calamares nila. Kaya actually galing pa kami Taguig. Dumayo lang kami dito. Sarap. Actually, paborito ko yung calamares eh. Marami na akong dinadayong mga tindahan ng mga ganito, street food. Pero tama nga si ate, lasa mo yung pusit. Yung iba, harina yung nalalasahan. Arawan din sila kung bumili ng pusit at hindi sila nagsasara hanggat hindi nauubos ang lahat ng calamares ng araw na yon. Kaya ang balik ng kanilang sipag, umaabot ng 20,000 pesos na benta kada araw. Yung suki namin mula noon hanggang ngayon, sila pa rin halos, binabalik-balikan kami. Kaya malaking pasasalamat ko sa kanila. Isa pang kaliserye ang kwento ng pamilya Aguinaldo. Bago sila makapagpatayo ng sariling restaurant, ang sikreto, ang kanilang wow na seafood lugaw. Yung seafood lugaw, actually, normal ito sa aming mga tiga-bukid. Pag wala ng stock, wala ng makain, kung ano yung resources. Ang basic resources namin, seafoods. Tapos kanin. Paano ka nga ba naman hindi matatakan? Sa halagang 99 pesos lang, may lugaw ka na, may seafood ka pa. Ang sarap niya, yung lugaw pa lang, nalalasahan ko talaga yung lasa ng seafood. Dito naman sa seafood, yung hipon, tsaka itong alimango, talagang sariwa. Nakakaintriga naman yan, Ma'am Shi. At balita ko, madali lang raw gawin. Ang lulutuin po natin ngayon ay seafood lugaw. Ang unahin pong gawin natin, hihiwain po natin yung alimango sa gitna. Painitin ang pre-cooked na lugaw. Tapos lalagay na po natin yung alimango pong hati-hati natin. Pag may order po sa amin, may base na po ang... Bali, ang lulutuin na lang po namin is yung seafood na lang po. Tapos lagay po natin yung hipon. Dagdagan rin ng konting tubig. Tapos hintay na lang po tayo ng mga 3 to 5 minutes po. Pero kung gusto niyo raw na mas manuot pa ang lasa ng alimango at hipon sa kaldo ng lugaw, lutuin ito at haluin sa loob ng 10 minuto. Luto na po ang lugaw, seafood po natin. I-plating na po natin. Para mas maging kumpleto ang lugaw experience, huwag kalimutang ilagay ang crispy garlic, spring onions at buttered garlic. Bukod sa one-of-a-kind na lugaw, bestseller din sa restaurant ni na Berlin ang Kaijun Mixed Seafood. Para sa recipe na ito, 4 na klase ng seafood ang matitikman. Nariyan ang hipon, sugpo, alimango at talaba. Nag-start lang kami ng 28,000 para lang ma-start yung upa dito. Tapos nagulat kami kahit hindi namin kakilala, kahit mga napapadaan lang, na tatangkilik nila o nakikita talaga nila na maganda yung business namin. Susunod sa Pera Paraan. Maniniwala ba kayo na may cake na hindi matamis? Aba, eto ang cake na gawa mula sa seafood. Mula sa lugaw, sino mag-aakalang ang kanin pwede na rin gawing cake? Paano? Ito ang pakulong seafood cake ni John. Hindi lang saucy and savory, saucy as in social din. Nakita lang namin online yung may mga, yung concept mismo na mga gumagawa ng iba't ibang cakes with other food. Hindi icing ang nasa ibabaw ng cake ni John, kundi scallops, hipon at alimango. Panalo! Bago igisa ang seafood, kailangan muna itong pakuluan. Very easy lang din daw ang paggigisa ng mga ito. Tunawin ang butter, saka lagyan ng kaunting tubig at sunod na ihalo ang mga pampalasa. After that, mix-mix lang mga mamshi.
coated na ng sauce ang seafood, ready na for assembly. Para po hindi bumuwag yung base ng cake natin is gagamit tayo ng acetate or yung tinatawag nating cake film. Uunahin natin yung shrimp para alam natin yung matitirang space para sa natitirang seafoods. Pagkatapos gawin ng design, ayan na! Pwede nang ihain mga mamshi. Ang kinikita namin around 50 to 70,000 a week po net income. Winner naman pala talaga itong si Jan. Iba't ibang paandarman ang naglabasan, di pa rin patatalo ang original. Ang tinaguriang seafood lovers haven, ang Dampa. Okay, so itong Dampa sa Tondo, bago to, no? Yes, ma'am. Mga 2 years pa lang po tayo nag-ooperate. Yung mga binibenta nyo dito ay mga sariwang seafood talaga, Yes, ma'am. ibang-ibang klase. Apo. Saan galing yun? Meron pong Palawan, General Santos. Talaga? Opo, iba-iba po. Out of their 81 dishes, ilan sa mga bestsellers ni na Jeff ang buttered garlic shrimp. Pero, paano nga ba ito naiba sa nakasanayan nating luto? So magluto po tayo ngayon ng buttered garlic shrimp. Ang sariwang hipon ipiniprito muna sa kumukulong mantika. At kapag malutong na, saka ito gagawa ng sauce. Unahing ilagay sa hiwalay na kawali ang margarine. So ito po yung bawang na fresh po. Isabay na ang oyster sauce. Ang pinaghalong sugar, white pepper at chicken powder ang magbibigay ng mas masarap na timpla sa sauce. Ilalagay na po natin yung shrimp. Dito nahaluing mabuti ang hipon para manuot sa loob nito ang lasa ng special seafood sauce. Ito na po yung shrimp na buttered garlic. Nasa pagpiprito rin ang sikreto ng chili garlic crab ni na Jeff. At syempre, ang matamis-tamis na may konting anghang na sarsa nito. Unahin ang bawang. Isang kutsa ito kasabay ng sibuyas at siling haba. Idagdag ang oyster sauce bilang pampalasa. At syempre pa, ang kanilang secret ingredients na nagbibigay raw ng aroma sa kanilang dish. Haluin ito ng mabuti hanggang sa pwede nang ilagay ang alimango. Tada! Luto na siya! Malakas na ang kita ngayon ng Dampa paluto ni na Jefferson. Kumikita na sila ngayon ng mahigit 100,000 pesos kada buwan. Kailangan lakas ng loob pagdating sa business. Kasi hindi naman lahat talaga nagbo-boom kagad. Kailangan lang natin ng lakas ng loob, tiyaga, sipag, tsaka syempre dasal. Kakayanin natin yun. Ang mga yamang dagat talaga namang nakakayaman. Ang taba ng utak kapag sinamahan ng isang banyerang pasensya at tiyaga. Tiyak na mahuhuli nyo rin ang tagumpay. Susunod sa Pera Paraan. Hanap nyo ba ang pagkain kumpleto? I bring you the Bilao Meals. Only steak for 399 pesos? Hindi ito prank, Mamshis. Ngayong panahon ng Kapaskuhan, hanap niyo ba ay mala fiestang kainan? O kaya naman ay overload na dessert? Sagot na namin kayo riyan. In fact, sa mga negosyong overload na kainan, overload din ang kita. Gina ba kayo? Sa steakhouse na ito ni Mark sa Pampanga, siguradong unlimited ang inyong busog dahil unlimited din ang steak nila. At kahit for the inflation ang budget mo, afford na afford daw ang unli steak dito. Ang naging vision ko before, in order for us to differentiate ourselves with others, sabi ko pag sinabing steak kasi, biro mo, gagastos ka ng 800 pesos to 1,000 plus per person para lang makakain ka ng decent steak na food. So sabi ko why won't we be able na maging affordable siya sa pangmasang Pilipino? Yung promo package natin, yung package A, we call it only $399. Dahil check na check ang presyo ng steak mo, Mark, magpa-steak ka naman dyan!
Ihanda na ang steak, asin, paminta, butter, special sauce, sugar, olive oil, rosemary at bawang. Lagyan ng asin at paminta ang magkabilang parte ng steak. Painitin muna na rin yung pan. Pag mainit na yung pan, lagay tayo ng mantika. You have to make sure na talagang mainit na mainit yung pan, no? Tapos mainit na mainit talaga yung mantika. Ang gusto nating ma-achieve niyan is medyo crispy yung crust at the same time juicy yung loob. Kapag mainit na ang mantika, pwede nang ilagay ang steak. Ilagay na rin ang rosemary, bawang at butter. Common misconception pagka nagluluto ng steak, piniflip kagad. Depende sa style ng pagluto ng steak. Pero on our part, mas gusto namin na talaga nakababad yung steak before namin siya i-flip. Kapag luto na ang steak, pwede na itong hanguin. Para naman sa sauce, sa pinaglutuan ng steak, ilagay ang special sauce at asukal. Kapag medyo lumapot ang sauce, ay pwede na itong alisin sa apoy. Ang unli steak nila may kasama pang side dishes na fries, coleslaw at mashed potatoes. Pero kung gutom match ka pa, ang only $499 ang sagot dyan. May steak, fries, mashed potato, coleslaw, Hungarian sausage, pasta, at chicken wings. At lahat yan, only din. Saan ka pa? Pero sa unlimited na sarap na hatid ng fiery meats ni Popsi Mart, unlimited din kaya ang kita niya? Right now, we're averaging between 650 to 1 million a month. Kung minsan rin daw ay nakabebenta pa sila ng 700,000 hanggang 1.2 million kada buwan. But wait a minute, kaping mainit. Akala nyo ba only steak lang ang pwede nyong pagpilian? No, 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 mga mamshi. Unlimited choices din tayo. Dahil kung gusto nyo naman mag-fiesta ng mga inihaw, sagot na kayo ng bilao ni Naderlin. Ma'am, si Susan, dito ka na lang makifesta. Ito, isahan mo na. Ay, gusto ko yan! Dating nagbebenta lang ng sariwang isda ang magulang ni Darlene na sina Boy at Nita. Dahil libangan lang nila ang pagluluto ng mga sariwang tinda, hindi nila inasahan na papatok ito. At alam niyo ba mga mamshi, kung dati ay nasa Kali lang sila, ngayon may 7 branch na ang Boy at Nita ihaw-ihaw. Pati ang menu nila, hindi na lang inihaw na bangus ang bida. Sa mga bilao meals nila, sari-sari na ang pwedeng pagpilian. Gusto niyo ba ng pritong pampano? Pero parang masarap ang bangus o mas okay ata ang tilapia. How about some tahong or hipon? If you want them all, worry no more dahil mayroon silang tinatawag na create your own bilao meal. Talaga namang fiesta ang handa ngayong Pasko. Kung gusto nyo ng all seafood, pwede. All meat ba ang trip nyo today? Pwedeng-pwede rin. Kahit pagulay pa more ang hinahanap-hanap na inyong panlasa, sagot daw nila. Kung ayaw nyo na mag-isip ng kakainin, meron naman silang curated meals na pwedeng pagpilian katulad ng King Boy Bilao at Nita's Favorite Bilao. At dahil sa malafiestang bilao nila, fiesta rin ang kita nila na umaabot ng 5 to 6 figures kada buwan. Ang simpleng Budol Fight tray sa kainang ito sa Rizal, hindi lang isa, hindi dalawa, kundi 3 patong. Triple level up mga mamshi. Sinimulan ni Lilian ang kanyang negosyo pag-uwi niya mula sa Japan. So, eto talagang business ko na to is walk-in lang, dine-in lang talaga. Si Lilian, ilang beses din daw na uppercut sa pagninegosyo. Pero ito raw pandemic ang pinakamalakas na suntok na kanyang natamo. Pero ang naging panlaban niya sa bawat suntok ng buhay, ang Budol Fight Tray. Ready na ba kayong mabudol sa Budol Tray ni Ma'am si Lilian? Nakita niyo po na sa mahabang lamesa natin ang napakadaming sangkap ng ating triple decker. So magsisimula po tayo sa 3rd layer, pababa po tayo. So 1, 2, 3. Ito na po ang ating triple decker ng Dampa sa Kogyo. Tara, kain na po tayo! Ang Budol Tray nila may kasama ring alimasag, chicharong bulaklak, pansit, sili dynamite, fried chicken, tempura, inihaw na liempo at manok, tilapia, barbecue at marami pang iba.
Sa pangalawang palapag ng triple-decker, mayroon namang baked tahong at talaba, lumpiang Shanghai, buttered shrimp at syempre ang kanin. Kung busog na at gusto ng panghimagas, nasa third layer yan. Mga prutas tulad ng saging, mangga, mansanas, orange, pinya at ubas. Parang hanggang bagong taon na yata ang handaang ito. Ang triple-decker nila kaya ng pagsaluhan ng 20 hanggang 25 katao sa halagang 13,999 pesos o less than 500 pesos per person. Meron din silang double-decker Boodle Fight tray na ibinebenta nila ng 10,999 pesos. Sa mga nagtitipid, meron din silang tinatawag na Boodle Fight 1 na sakto sa mas maliliit na salo-salo. Budol is real mga mamshi dahil sa mga kainang ito, siguradong hindi nyo na problema ang Noche Buena nyo. Malaki drama man ang buhay, all we need is love. Charot! Siyempre, ano pa ba ang sagot dyan? Di dessert. At ngayong Pasko, sagot na kayo ni na Mamshi Shell. Dahil ang Korean corn dog, ginawa niyang dessert. Kaya nilalari ng iba't ibang social media pages at website ang kanilang mga produkto na naging dahilan kaya dumagsa ang order sa kanila. Na-overwhelm kami when we got featured. Hindi namin talaga ini-expect yun. So, yung buhos ng orders, which is overwhelming talaga, hindi namin sila lahat ma-accommodate. Especially yung mga holidays. That's the time talaga na kumukuha kami ng additional manpower. Pero right now naman, meron naman na po kaming staffs. Mga Mamshi, chocolate overload ang feeling nito. Sing tamis at sing overload ng pagsasamahan yung pamilya. Kaya naman ang kita din ni Shell, overload din na tumataginting na 150,000 hanggang 200,000 pesos kada buwan. Pero kung overload lang din ang usapan, itong si Mamshi Joshel, todo overload din ang kita sa kanyang mango overload. Yan ang Tolda Max negosyo na nagpa-big time sa dating OFW na si Joshel. Nag-set up lang po kami ng isang tent and table doon para po makapag-start kaming mag-operate way back 2018. And that time po, isang flavor lang po ang meron pa kami. Yun po yung aming bestseller, which is yung mango overload. Kahit simple lang ang pwesto, nakabebenta raw sila noon ng 100 baso ng mango shake sa isang araw. Sa loob lamang ng 3 taon, mayroon ng 300 branches ang Max Mango sa buong Pilipinas. Hindi lang yan, nakapagpundar na rin siya ng bahay, sasakyan at warehouse nila. Tunay nga na hindi lang maximum amount of mango ang negosyo ni Joshel dahil maximum amount din ang kita niya na tumataginting na 500,000 pesos monthly sa 5 branch niya. Wala pa rin yung kita mula sa mga franchise, ha? At ngayong taon lang din, nagsimula na silang magbukas ng mga branch sa mall. Iba ka talaga, Mamshi Josel. Ngayong Pasko, saan man ang kainan at ano man ang handa, mas sumasarap at nagiging winner kapag sama-sama ang pamilya. Kaya laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 ng umaga dito sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.